Magandang araw sa inyong lahat, umaga man, tanghali o gabi sa mga lugar ninyo. Kung napupunan ninyo, wala ako sa dagat, kundi nandito ako sa lake. Ang pangalan ho ng lake na ito ay Lake Tahoe. Ito ay sakop ng California because I'm a California resident. At yung banda roon yun ay sakop naman ng Nevada, yung part na yun. So ang lake na ito ay hindi ito volcanic o volcano crater na naging lake. Yung isang portion, yung hindi nyo nakikita, yung dito lang na tinuturo ko, yan ay ang Mount Pluto na dating volcano. So 2 million years ago, according sa mga historian, ay sumabog yan. Pagkatapos nagkaroon ng mga earthquakes at nag-split yung mga ibang mga rocks, nagkaroon ng valley. Tapos yung lava ay umikot dito sa lake na ito. Naging parang ano siya, wall. Pagkatapos ito ay in the process of millions of years nag-collapse. At pagkatapos noon ay yung mga snow, yung mga natutunaw na snow and mga yellow ay dito na-wash out, dito nagpupunta. Kaya naging lake siya. Ang lalim nito ay 1,400, I think 472 feet. Almost 5 meters deep. At sa may portion dito na mga lalim talaga, kung tawagin ay hole in the ground, at delikadong puntahan yun doon. Kasi parang ano yun, whirlpool, hihigupin ng tao. Anyway, lagi ako dito sa Lake Tahoe. It's my favorite place. Once in a year or every 2 years ay nagpupunta ako rito. Kasi from my house, it's only like less than 2 hours. So it's not that big deal sa akin mag-drive. So dito ay malamig rito, nasa around 50 degrees Fahrenheit. So malamig. Kaya nakaganito ako. Pero sa lugar ko ay mainit doon. Nasa mga 80 degrees. So ang laki ng difference. Meron akong gustong ipahayag din sa inyo. Kikita nyo, ito yung mga yan, mga nagbo-boat yan. If I'm rich, siguro, bibili ako ng boat. At iikot-ikot ako dito sa lake na to. Pero may narerentahan ditong boat, small boat, tsaka jet ski, o kaya yung mga tinatawag na paddle boat. Meron no dito yun. O kaya yung jet ski na pinapadyak parang bisikleta. So dahil malamig ang tubig, hindi ko gagawin yun. At nais ko lang na magbigay sa inyo ng message about this. So, ang tubig na ito ay malinaw. Napunan nyo ba na sa Biblia na walang minention doon na God created the waters, right? He created the heaven and earth. Pero makikita nyo, yung active na gawain sa creation ng Holy Spirit, siya ang may dala ng water. The Holy Spirit brought a bowl of water, just like a planet, pero water. At ito ang ginamit ng Diyos para ma-cool down ang nag-aapoy na earth. At na-immerse ang hot, boiling earth ng water na dala ng Holy Spirit na sa Hebrew word ay ruach. So pinalamig. At yung tubig na yon ay until now nandito sa atin. Yung mga nakikita niya, yung mga iniinom natin ay na tubig, maging ang tubig sa katawan natin, I think 70% water meron tayo, ito ay kaduktong, may kaugnayan sa Holy Spirit. Siya ang may dala
ng tubig na nagbibigay ng buhay. Tandaan ninyo, kung ang tao ay tripartite being, composed of body, the physical body, and then the soul, yung kanyang tinatawag na emosyon, yung totality niya mismo, siya mismo yun, yung decision niya, kaluluwa, at espiritu na buhay, na siyang buhay, ay tatlo. Ang mundo rin ho ay binubuo ng tatlo, tripartite ng earth. Wind, which is the air, dry ground, and water. Ito yung pinaka main source kung bakit ang earth ay tinatawag na living earth. Babasahin ko rito sa Isaiah chapter 43 verse 2. Sa mga hindi nakakaalam at nakakilala pa sa akin, si Brother Joe ako, at ako po ay nangangaral ng salita ng Panginoon na libre, walang bayad, non-monetize ang aking YouTube channel na ito. At tulad na sinasabi ng maraming mga investigator, mga lawyers, kung saan dadali ng ebidensya ay doon mabubuo ang kaso. Kung may evidence, doon ililid ang kung magbubuo ng kaso. Ngayon, nais kong basahin sa inyo rito. At welcome nga pala sa mga bago muna ako magbasa ng Biblia. Sa mga ngayon pa lang, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At maasahan ninyo na hindi ko gagamitin ang tinatawag na mga dami ng mga na-subscribe to gain money. Hindi ho ako ganon. Unang-una sa lahat ay ang gantimpala na nais ko sa Panginoong Diyos na buhay ay hindi bigay ng YouTube, hindi bigay ng mga tao, kundi ang nais ko ay ang kaloob sa akin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Brother Joe ako, at ang pangalan po ng aking YouTube program na ito na dati ay Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Ngayong season naman na to, ang pamagat ko ay The Spirit's Touch Revival. Ang puspos o ang hawak ng Espiritu Santo ay nagdadala sa atin ng muling revival o pagkabuhay ng ating pananampalataya. Revival means, sabi rito, Isaiah 43 verse 2. Ang sabi, babasahin ko, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Sabi nga, kapag ikaw ay lumakad sa tubig, ako ay sasayo. Kapag ikaw ay lumakad sa mga ilog, hindi ka matatabunan ng ilog o malulunod. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o hindi ka mapapaso ng init nito. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Marami nagsasabi ng mga pilosopo na ang sinulat ni Isaiah na sinalita ng Diyos kay Isaiah 43 verse 2, ay isa lamang daw allegory. What is an allegory? Ang allegory is a literary and rhetorical device where characters, events, and setting in a story are used to symbolize abstract ideas
o tinatawag na extended metaphor. This is not an allegory. Yung Isaiah 43 verse 2. Bakit hindi ito abstract o symbol lamang o metaphor, extended metaphor? What is metaphor? Metaphor is a figure of speech. This ain't a figure of speech. What is a metaphor? A figure of speech that describes an object, person, or action in a way that isn't literally true. But let me tell you this. Yung Isaiah 43 verse 2 ay meron lang aftermath o nangyari na. It already happened na may lumakad sa mga tubig at hindi natabunan ng tubig. Lumakad sa tuyong ilog. Pinatuyo ng Diyos ang ilog at hindi sila na-overflow ng tubig. Meron na ring lumakad sa mga apoy at hindi sila nasunog. At hindi napaso. At yung tinatawag na recurring event na sinabi rito sa last words na nor shall the flame scorch you. That's a recurring event. Yung future pa. What is a recurring event? Naririnig niyo yan, yung recurring event. The recurring event or called the repeating event or cyclical event kung tawagin, yung umuulit, patuloy ng patuloy. Just like wheels ng bisikleta na markahan nyo yung dulo kahit pinturahan nyo, ay kapag umandar na yung bisikleta, yung pinturang puti, patuloy na makikita nyo. Hanggang sa yung gulong ay akala nyo pinturado lahat ng puti dahil sa bilis niya na katulad ng hélice ng eroplano. This wasn't a recurring event. Yung sinasabi ng Isaiah 43 verse 2. Bakit? Sinabi rito muna, when you pass through the waters, I will be with you. Sino ang kauna-unahang naka-experience o nangyari sa kanya historically sa history ng Biblia? Si Noah. Remember the flood of Noah. Ayon sa Genesis chapter 7, verse 7 hanggang 16. Sabi sa verse 16, so those that entered the ark, yung mga pumasok sa ark na naligtas, so those that entered sa ark of Noah were male and female only. Walang third sex, walang LGBTQ, walang LGBTQ plus XYZ, wala ho. Yung mga makakarinig sa akin ng ganito, makinig ho kayo, wag ho muna kayo magagalit. Sa verse 16 ng Genesis chapter 7 verse 7, ang nakapasok sa Ark of Noah at hindi nalunod ng worldwide flood ay mga male and female of all flesh, from humans down to animals. Ang sabi rito, male and female of all flesh went in the ark, inside the ark, as God had commanded him, si Noah. And the Lord shut him in. Iniligtas ng Diyos si Noah kasama ng kanyang mga anak at mga manugang at asawa. So 8 silang lahat.
At bawat pares ng mga animals, clean and birds na lumilipad, pair ng mga clean animals, yung mga cattle, yung mga ganyan. At ang sinabi ng Biblia, isinara ng Diyos yung pintuan ng ark. Anong nangyari? Dumating ang tubig. Nagkaroon ng tinatawag na bumukas ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. At yung mga lupa ay biglang bumulwak ang tubig, yung geyser na kung tawagin. Nagkaroon ng bulwak at naapawan ang buong mundo. At habang ang tubig ay tumataas, ang arko ni Noah, na kung saan nandun sila at ng ibang mga pares ng animals, ay safe. Pag dumadami ang tubig, lumulutang naman pataas ang Ark of Noah. Anong ibig sabihin nito? Nangyari na ang Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters. Noah and his children and his yung mga animals na nakalagay roon na ipinasok ng Diyos, at yung asawa ni Noah at yung mga manugang ni Noah, sila ay dumaan sa isang delubyo, subalit sila ay ligtas. Kaya nga, when you pass through the waters, I will be with you. Si Noah yon, at yung mga anak niya, at mga manugang at asawa, at mga animals. Ano pa ang masasabi natin? Si Moses, hinati ng Diyos ang Sea of Reed o tinatawag na Yumsuf. Tulad ng pader, yung pagitan ng left and right ng nilalakaran nila dahil hinati ng Diyos ang Yumsuf o Sea of Reeds. At sila nakadaan sa tuyong lupa. When you pass through the waters, I will be with you because God is with them. Ikalawa, makikita natin dito na maging si Jesus Christ ay He quoted the book of Genesis. Christ mentioned Genesis because the worldwide flood ay totoong nangyari. At ang mga naligtas doon ay mga male and female lamang na tao at animals. Jesus Christ mentioned the flood of Noah. Yung flood of Noah ay katulad daw po ng pagdating ng second coming ng Panginoon Kristo. The second coming of Christ is just like the flood of Noah. In Noah's time, where unbelievers ignored the warnings and refused to enter the ark of Noah. So ang mga tao nung panahon ni Noah ay katulad ng kapanahunan natin ngayon na sinasabi ng Panginoon Kristo na hindi alam ng mga tao na darating ng kawakasan ang mga tao at sabi sa panahon ni Noah nag-aasawa. Tulad ng inexplain ko sa inyo, yung pag-aasawa sa Hebrew ay tinatawag na nasa. Ang ibig sabihin nun, taken away, lift up, kinukuha yung mga anak ng humans, ng mga Nephilim. At sila kinukuha. At tulad ito ng tinatawag na alien abduction. At dinedeteriorate nila ang DNA, human DNA ng tao. At hinahaluan marahil ng kanilang DNA. Kaya nagkakaroon ng mga tinatawag na flying UFO. Tulad na sinabi ko sa inyo, I saw UFO like 3 times now. At yung last month lang ay nung July, nung 29,
Nagdidilig nga ako, nakikita ko yung UFO about 600 or 800 feet. Iniskan ko ng cellphone ko, kitang-kita ko. At makikita mo metallic, tapos merong bintana siyang nakaano. Pinipilit ko makita yung kung sino nagpa-pilot. Gumaganong-ganong kunyari, oh. Tapos nag-steady. Biglang daan-daan gumanon, biglang zoom. Walang tunog, walang ingay. Hindi eroplano, hindi siya kite, hindi siya saranggola, hindi siya drone. So nung panahon ni Noah, mga tao ay ganon, nagpapakasama, nagpapakasal sa mga, pag sinabing papapakasal, ibig sabihin, di ba, dapat nga naman magpakasal, di ba, ang mag-girlfriend o boyfriend, di ba? Pero yung ginamit na Hebrew word ay ino-offer up yung mga kababaihan nila doon sa mga fallen angels o sa mga sons of God. Sons of God na mga Nephilim. Kaya nga, before the flood, there were giants, and after the flood, there were giants, sabi ng Book of Genesis. So bumabalik sila. Ang pagbalik nila either 3,000 mahigit, 3,600 something, 7,000 according sa historical na mga na-decipher ng ibang mga experts sa mga Akkadian language. Ano ang nirefuse ng mga tao kung bakit sila nalunod sa baha? The people during Noah's time, they refused the ark. Yung ark lamang ang makapagliligtas sa kanila sa dilubyo ng baha. Pero they refuse. They refuse to enter. Ang ark ay just like the symbol of the church of our Lord Jesus Christ. Ayaw nila na magpasakop, ayaw nilang pumasok sa church. Meaning, church is mga tinawag from darkness to light. Meaning, sa body of Christ. Ayaw ng mga taong yon na pumasok sa ark of Noah. Tandaan ninyo, ang church ay body of Christ na may kanya-kanyang bahagi. Doon sa ark of Noah, iba't ibang animals, iba't ibang may mga tao ron sa lugar na yon. So just like the church of our Lord Jesus Christ. If we believe in our Lord Jesus Christ, we became o tayo ay naging bahagi ng kanyang katawan na siyang church o iglesia. The Ark of Noah nirefuse ng mga tao. At ikalawa na nirefuse nila, si Noah na preacher of righteousness. Instead, they follow their own evil ways and desires. They rejected Noah, the preacher of righteousness. And third, pinakamahalaga, those people na namatay sa baha, kaya sila nalunod, they refuse God as their Maker and Savior. That's why God destroyed them all. According sa Matthew 24 verse 37 hanggang 39, according sa preaching ng Panginoong Jesucristo. So what did the Ark of Noah do? Genesis 7 verse 17 hanggang 18. When the waters increased and lifted up the ark and it rose high above the earth, tumataas ang tubig ng dilubyo kapahamakan, subalit ang Ark of Noah ay lumulutang sa ibabaw nito. Yun ang sinasabi ng Biblia, when you pass through the waters, I will be with you through the ark, through the body of Christ, through our Lord and Savior Jesus Christ, na siyang preacher of righteousness, at through the power of the Holy Spirit, na siyang nag-sealed sa atin ng katibayan na tayo ay tagalangit na.
Makikita natin, Genesis 7:23, God destroyed all living things. Meaning, all those cursed living things. Both sinners, mga humans, both mga Nephilim, mga giants, mga hybrid evil humans na after na mamatay sila ay naging unclean spirit sila, mga demons. Sila yung mga demons. Iba yung mga demons sa mga fallen angels na kanilang naging ama, naging mga tatay. Unclean spirit, sila yung mga espiritu na hybrid na hindi pwede pumasok sa langit kundi nagpagala-gala lang sila sa earth hanggang sa final judgment. And then makikita natin dito, God destroyed all cursed living things which were on the face of the ground. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Dahil sila ay nasa ark. Nasa ark of Noah. At lumaki man ang tubig, tumataas naman above sa water ang ark. Doon naliligtas ang tao, mga kapatid. Doon naliligtas. Dumami man ang dilubyo sa buhay ng isang tao. If you are inside the ark, which is the body of Christ, which is the church, ikaw ay iaangat ng Diyos. Hindi ka ilulubog ng Diyos, kundi iaangat ka. Ililift up ka ng Diyos. Sapagkat we're not from below, we are from and going doon sa above, sa heaven. Ikalawa, na ito ay hindi metaphor, kundi nangyari na. And through the rivers, ang sabi, they shall not overflow you. Ang mga tubig ng ilog ay hindi ka aapawan, hindi ka ilulunod. Bakit kanyo? Nangyari na, ginawa na ng Diyos. Sa panahon ni Joshua, nung kanilang sasalakay ng Jericho, kinakailangan nilang tumawid doon sa Jordan River. Pagkatapos may isa pang river doon, merong falls. Doon dumadalo yung mga tubig para papunta sa Salt Sea o Dead Sea. Problema nila, malalim yung tubig dahil nga may falls. Paano sila tatawid? Hindi sila pwede bumalik doon sa Jordan River at iikot pa. Kinakailangan nandun na sila. But God said, ang sabi rito, and through the rivers they shall not overflow you. Nangyari na sa kanila, makikita natin dito kay Joshua. Joshua chapter 3 verse 16. God stopped the flow of the river during Joshua's campaign against Jericho. Ang sabi sa verse 16, Joshua chapter 3 verse 16, the waters which came down from upstream stood still. Yung mataas na tinatawag na falls, na siyang nagiging cause ng pagbaha ng river doon. At yung river, yung water ng rivers na yon ay dumadaloy naman papunta doon sa tinatawag na Dead Sea. Anong ginawa ng Diyos? Nakatingala yung mga Israelite sa pamumuno ni Joshua. Ang Diyos ay gumawa ng himala. Ano nangyari? Yung tubig, yung falls, yung mga tubig sa falls, biglang nasuspend sa ere. Nagsuspend, hindi bumagsak doon hanggang sa matuyo. Parang sino sa inyo rito, halimbawa, nakapanood na sa TV, although wala pa kayong, hindi kayo nakakarating pa sa mga may yelong lugar, yung snow area. Halimbawa ako sa ginawa na namin to, nung nandun ako sa, nung nandun kami sa sa naval base, malamig daw winter. Yung tubig namin, yung iba hinahagis na ganun. Di ba yung tubig, dapat pagbagsak tubig, pero pag ginanon mo, magiging snow. So, lumalamig kagad. So, panahon ni Joshua, disyerto yung mainit doon sa parting Jordan na yun, sa kabilang Jordan,
Yung tubig na crystallite, naging parang crystal, parang salamin, hindi bumagsak doon sa bagsakan ng falls ng tubig. Biglang nagsuspend. Nakahang yung tubig. Ang sabi nga rito, the waters were cut off the flow to the salt sea. We call it the Aqaba Sea. Nangyari na, di ba? Sa panahon ni Joshua. Kaya hindi ito metaphor. Kayo mga preachers, sinasabi nyo, metaphor yan. Nangyari na kasi nga, you're not reading the Bible. You're not studying it. It's already happened. Whatever happened dito sa Bible, whatever happened that needs to mangyari, ay nangyari na. Because our life in this planet Earth ay already existed. Kaya nga sabi ng Biblia, we are predestined. Alam na ng Diyos yung mga kung sino-sino ang papasok sa langit at kung sino-sino ang mapaparusahan sa impyerno. Alam na, hindi pa nga tayo pinapanganak, tapos ng kasaysayan ng mundo. Ang sabi pa rito, when you pass through the waters, I'll be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. Doon naman tayo sa apoy. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Sasabihin na naman ng iba, allegory yan, metaphor. Nangyari na rin ito. Kung nagbabasa kayo ng Biblia sa Book of Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung tatlong kaibigan ni Daniel. Ano ang nangyari? Inudyukan si King Nebuchadnezzar na hindi sumasamba sa rebuldong pinatayo mo, yung tatlong ito. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, itapon sa apoy. Sabi ni Nebuchadnezzar, okay, tapon sa apoy. Go! Buhatin nyo, tapon nyo sa apoy. Yung mga unang nagtapon, di ba sila pa yung unang namatay? Dahil sa intense heat. Ang sabi rito, sa Daniel chapter 3 verse 25, nung itinapon na, si Nebuchadnezzar, yung pugon kasi, nakikita niya, merong lumalakad na apat dun sa apoy, palakad-lakad. Hindi nasusunog. Ang sabi niya, look, he answered, I see 4 men, loose, nakakawala, walang kadena, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Yung tatlong kasama ni Shadrach, Meshach, at Abednego is like the Son of God. Again, He is the pre-incarnated Jesus Christ. Sino ang naka-witness ng miracles na yon? Na yung tatlo hindi nasunog sa apoy? Siya mismo, si King Nebuchadnezzar. Sa Akkadian language, ang pangalan ni Nebuchadnezzar ay Nabucodonosor. O yung short name niya, Saru, is King Sarunabu o King Nebuchadnezzar. Nakita niya. Kaya sabi, mukhang natricks ako ng mga nagpahuli sa inyo. Kaya sinabi, hindi ba kayo nasunog? Pati damit nila, hindi nasunog eh. Kaya yung mga unang nagtapos, sila pa namatay. Tapos yung mga may kinalaman, yun, hinagis dun sa pugon, sa apoy. Makikita ninyo, na nangyari. Metaphor pa ba? Hindi metaphor to, because I believe that God can do miracles. You don't need to ask God to save you. He can save you if you are nasa trouble na ganon. Ngayon, sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mapatay ng katawan, ng body. Sa halip ang katakutan ninyo ay matapos kayong mamatay, ay meron pa siyang power na itapon kayo, yung inyong body, soul, and soul doon sa apoy ng impyerno.
Makikita nyo yung mga itinatapon sa apoy ng impyerno sa huling araw sa Book of Revelation. Hindi naman sila nasusunog eh. Nararamdaman nila ang intense heat of fire. At yung mga uod, ang sabi, ay hindi namamatay na pumapasok labas sa mga katawan ng mga tao na yun. Kasi bubuhayin na maguli ang lahat ng tao. Una, ang mga matutuwid at magkakaroon ng glorified body. At hindi na sila mamamatay. At sa final judgment, yung mga demons, yung mga fallen angels, at yung mga taong makasalanan, sila naman ang hahatulan. At yung mga makasalanang tao, magsasama yung body and soul nila. Body and soul lang, kung ano sila noon, at itatapon sa apoy. At doon yung apoy, papahirapan sila. Sinusunog ang kanilang katawan, pero hindi nagiging abo. Yung mga uod pumapasok sa katawan nila, labas-masok. Hindi sila namamatay, pero sa sakit at kirot. Forever and ever ang apoy daw po at usok na pumapahirap, nagpapahirap sa mga tao. Mga kapatid, ang sabi rito, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Kung nangyari ito kina Shadrach, Meshach at Abednego, in the future sa atin din. Anong nahawakan nating apoy? Di ba yung kandila lang? Gaganunin mo lang, saglit lang di ba? Kahit ako minsan, gaganunin ko yung kandila, pinaglalaroan ko, hindi ako nasusunog Kasi split seconds lang. Sino pa kaya yun ang Diyos kapag yung makasalanan ay inilagay na sa apoy? Di ba tumitingin tayo sa araw? Hindi mo matatanggalan yan. Kinakailangan mo ng lente para hindi masira mata mo. Pero yung scorch ng heat, masakit, di ba? Lalo na heat wave. Ang sabi nito, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Ito para na sa atin to. Kasi nangyari na sa kanila na iniligtas sila ng Diyos. Anong para sa atin? After na tayo ay ma-resurrect ng Panginoon, may glorified body, o yung mga inabutan ng rapture na hindi na namatay. Anong sabi rito ng Biblia? Tayo, ang sabi, all believers in Christ who receive glorified bodies will be impervious to the sun. Hindi na sila tatamaan ng araw, ng init ng araw, anumang apoy. All believers in Christ who receive glorified bodies will be impervious to the sun's heat and will not get burned. Impervious meaning incapable of being penetrated or affected by fire or heat. Isaiah chapter 49 verse 10 at sa Revelation chapter 7 verse 16 ang sabi, tayo mga nabuhay na maguli ni rapture ng Panginoon, they shall neither hunger nor thirst, neither heat nor sun shall strike them. The sun shall not strike them nor any heat. Revelation 7:16. Ibig sabihin, katulad ito ni Shadrach, Meshach at Abednego at ng Son of God na hindi na tinatabla ng apoy. Kung may araw pa sa panahon na yon o yung mga star, we can play around the stars sa panahon na yon at hindi tayo masusunog ng chemical, ng elemento, ng ano paman because we attain the glorified body na sinabi ng Panginoon sa kanyang promise. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ang may buhay na wala hanggan ay hindi nasusunog magpakailanman. Ang may buhay na wala hanggan ay hindi na masasaktan, hindi na magkakasakit, hindi na tatanda at hindi mamamatay. Wala nang broken heart na tao na mga iniligtas ng Panginoon. Hindi ka na mabobroken heart. Hindi ka na mabobroken heart ng isang tao nang dati mong naging karelasyon ng asawa mo, ng kamag-anak mo, na pinakinabangan ka dahil may pera ka nung panahon na yon. Nung wala ka ng pera, nagkasakit ka na, ay kinalimutan ka na, hindi ka tinutulungan kahit ano paman. Makikita natin na ang tao ay nagbabago kapag ikaw ay wala ng pakinabang. Subalit sa Panginoon, when you offer your life to Jesus. That's the right thing to do. I-offer mo ang life mo kay Jesus so that in exchange, yung buhay na wala hanggan ay ang makakamit mo.
Mga kapatid, tulad ng tubig na ito, narinig natin ang sounds niya, ang tunog. Sabi ng Biblia, pagdating natin sa langit, na narinig ni Apostle John sa Revelation, the sounds of many waters, ang mga tinig na mga nagpupuri sa Diyos, kasama ng mga anghel sa langit. At magpakilanman, kasama na nila ang Panginoon, at papahira ng Diyos ang ating mga luha sa ating mga mata, at tayo hindi na po magkakasakit, malulungkot, at mamamatay dahil kasama na natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat mga kaibigan, kapatid. Tanggapin niyo ang Panginoon sa sarili niyong panalangin. At kung wala pa kayong relasyon sa Panginoon, pinatatanggap po sa inyo ang Panginoon sa Kristo. Tatanggapin ninyo ang ating Panginoon sa Kristo as your Lord and Savior. Tagapagligtas. Hindi decoration ng inyong buhay, kundi Lord and Savior. Maaari po ba na manalangin tayo? Maaari nyo itaas ang inyong kanang kamay sa Panginoon. Tandaan ng pagpapakumbaba. Sabihin ninyo, Panginoon sa Kristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Inaamin ko ang aking kasalanan. At ngayon, ikaw nang ginagawa kong Panginoon at hari ng aking buhay. Pagharian mo ako, Panginoon. Sa oras na ito, linisin mong aking kaluluwa at espiritu sa lahat ng kasalanan. At ang aking katawang ito ay gamitin ninyo sa kaluwalhatian mo. Marami pong salamat. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yung panalangin na yun, magpatuloy ka sa Panginoon, kapatid. We're living the last days. We're living in the last days. Lahat na nakikita natin, na-experience natin, na pagmasa natin ay ito ay bahagi lamang ng tinatawag na process upang makilala mo ang Panginoon. Maraming po salamat. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.